Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, maraming salamat po Panginoon. Una sa lahat, ang kaligtasan na iyong ipinagkaloob sa amin, lalong-lalo na po ng kamatayan ni Jesucristo na nagdanak sa krus upang linisin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami noon, Panginoon, ay nabubuhay ayon po sa aming kalooban, ayon po sa aming kagustuhan. Bagamat kami po ay naniwala na may Diyos, subalit hindi po sapat na kami ay makapasok sa inyong kaharian. Subalit dahil po sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng aming kasalanan ay kanyang dinala sa cross at kami po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo na nagdanak sa cross. Ngayon po, Panginoon, ay lubos kami nagpapasalamat dahil kami ay pinahintulutan ninyo na manatili sa iglesia ng Diyos na patuloy niya nangangaral ng inyong salita upang maliligtas ang mga taong naliligaw na kaluluwa. At isa po kami, Panginoon, sa ginagamit po ninyo na may tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magawa po namin ito sapagkat wala din po kaming magagawa kung wala din po ang inyong tulong. Ngayon po ay pag-aralan po namin ang ibang mga detalye patungkol po sa kaligtasan. Ay hiniling po namin, Panginoon, na tulungan po ninyo kami maunawaan at ingatan at ituro po sa akin ang inyong salita upang mahayag ko po ito ng naayon sa inyong kalooban. Ganon din po, Panginoon, sa mga nakikinig ay ingatan din po ninyo, Panginoon, ang inyong salita sa kanilang puso upang sa amin yan po ay kung mayroong mga mali sa aming buhay ay maituwid nawa sa pamamagitan po ng inyong salita. Panginoon, maraming salamat po. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo. Amen. Dito po sa pag-aaralan ay patungkol po sa kaligtasan na si Jesus, perfected salvation. Dito po sa main script sa John chapter 18 at 19. Babasahin ko po yung John chapter 19 verse 30. Check po sa Biblia. Makita po natin John chapter 19 verse 30. Babasahin ko po. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Kaya tinupad ng Panginoon, ang Panginoong Hesus, ang kanyang misyon na mula sa utos ng Diyos. Kaya pagkatapos niyang maitupad, nagdanak ang kanyang dugo sa cross, siya ay umakyat muli sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Hanggang ngayon ay patuloy po siya nananalangin para po sa mga taong gusto niya pong mailigtas at masama po sa kanyang kaharian. Kaya dito po makita natin sa topic na ito na pakahalaga ang bawat pananampalataya ng bawat tao upang makita po nila ang kahalagahan ng paglikha ng Diyos sa mundong ito. Ano ba ang purpose kung bakit nabubuhay ang tao? Kaya sa topic na ito ay bawat mananampalataya ay dapat magkaroon ng personal na experience ang lahat ng mga tao kung paano malaman ang patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, dahil ang tunay at ang pagkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ay isang napakagandang bagay na matuklasan ng mga tao. Napakadelikado ng buhay na hindi malutas
ang isyu ng patungkol sa kaligtasan habang nabubuhay. Sa katunayan, ang kaligtasan ay isang natatanging karanasan ayon sa Biblia. Sinabi ng Biblia na dapat na makapakarinig ng Ebanghelyo ang mga tao at maniwala sa biyaya ng Diyos upang maipanganak na muli or maligtas, iligtas ng Diyos ang sangkatauhan upang ipagkaloob ang buhay na walang hanggan sa langit at upang maipamana sa atin ang kaluwalhatian ng kanyang kaharian, ang Diyos na siyang dakila kaysa lahat ng bagay. Ang mga gawain ng Diyos ng kaligtasan ay walang hanggan at walang pag-alinlangan. Ito ay may katiyakan. So, patungkol kay Hesukristo, kung paanong siya ay nilalarawan ang kanyang pagliligtas at tinapos ang kanyang misyon ayon po sa Biblia. Kaya kung bakit tinawag na perfect ang salvation, kasi si Hesukristo ay sinabi dito sa Hebreo chapter 10 verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isang lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, isang alay lang sa lahat ng panahon. Tapos po niya ang kanyang ginawa, ang pagliligtas sa mga tao, depende po sa kabandang huli kung sila po ay maniniwala. Kaya ang pinaka-focus ng kaligtasan ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang mga taong tunay na naniniwala na si Hesukristo ay namatay para sa kanilang mga kasalanan at siya ay muling mabubuhay mula sa kamatayan ay naipanganak na muli. Kaya sa 4 na aklat ng Ebanghelyo, halimbawa po Mateo, Mark, Lucas, and John, ay nakasaad ang lahat ng sakripisyo ni Hesukristo sa krus hanggang sa kamatayan upang matupad ang propesya ng Diyos sa kaligtasan sang katauhan. Dito din po sa Hebreo chapter 1 verse 3, check nyo rin po. Hebreo chapter 1 verse 3, nang siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Kaya kung walang kasalanan, walang kahatulan. Sinabi ng Biblia na ang karanasan sa kaligtasan ay natatanging. Kaya ang daan patungo sa langit o sa impyerno ay dapat mo na malaman bago pa maranasan ang kamatayan. Sinabi ni Mateo chapter 5 verse 25 hanggang 26 na isang talinhaga na binanggit doon na makipagsundo ka muna sa nagsakdal sa iyo bago makarating sa bilangguan. Kaya napakarami mo nang malaman natin na aralin na kinakailangan nating alamin sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya bago po nating
pag-aralan ang perfect na kaligtasan. So, kunting balik lang po na bago po sa mga taong hindi pa po naliligtas ay kinakailangan po nila na malaman ito. Halimbawa po sa Mateo chapter 5 verse 25 to 26, babasahin ko po sa inyo. Matthew chapter 25, chapter 5 verse 25 to 26. Makipagsundo ka kaagad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo na hindi makakalabas doon hanggang hindi mo mababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang kasalanan o mga kasalanan ay hahatulan at itatapon sa impyerno dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya habang nabubuhay ang tao sa mundong ito, kinakailangan ay maayos muna ang relasyon sa Diyos. Kaya kung makita po natin dito sa Mateo chapter 5 verse 25, ang sinasabi dito na makipagsundo ka sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Kasama mo pa siya sa daan. Inihambing ng Panginoong Jesucristo na yung buhay ng tao ay inihambing niya sa dalawang tao nga naglalakad patungo sa hukuman upang ipagsakdal yung sisingilin ng kanyang kasalanan. So ganun pa man, ang ating buhay ay patungo sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Kaya habang naglalakbay patungo sa impyerno, sa buhay, itong impyerno, ito yung ating buhay. Kapag tayo ay namatay, ibig sabihin nasa hukuman ka na, nakarating ka na sa hukuman. Depende kung hindi naayos ang iyong kasalanan, ay ipapasok ka sa bilangguan. Kaya nga habang nabubuhay, dito ay makipag-ayos. Kasi huli na ang lahat pagdating sa hukuman ng Diyos. Kaya ang mga hindi mananampalataya ay papasok sa walang hanggang impyerno. Ngayon naman, ang mga silang nanampalataya ay papasok sa walang hanggang langit magpakailanman. Sila yung mga anak ng Diyos na magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya, yung mga tunay na mananampalataya, sila ang mayroong perfect na kaligtasan. Kaya kaya sila ay magmamana ng walang hanggang langit. Tingnan niyo po, Roma chapter 8 verse 17. Roma chapter 8 verse 17. At kung mga anak at mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. So, ibig sabihin, habang nabubuhay, ang mga Kristiyano ay dapat makapagbigay lugod sa Diyos at makapagbigay luwalhati sa Diyos hanggang sa pagharap o pagdating ni Jesucristo. Kaya ang kapatawaran ng kasalanan ay nagmula sa kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Kaya tanging Diyos lamang ang dapat asahan pagdating po sa kaligtasan. Iasa. No? Kaya sa Galatia chapter 2 verse 16, babasahin ko rin po sa inyo, Galatia chapter 2 verse 16, at nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
at tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi inaaring ganap ang sinuman laman. Kaya lahat ng tao ay nagkasala at walang kakayanan na makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ito ang malinaw na sinasabi ng Galatia chapter 2 verse 6. Alam ng mga mananampalataya, no, na hindi inaaring ganap ang sinumang sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Ibig sabihin, sa mabubuting gawa, sa mabubuting paraan ng mga tao ay hindi siya paraan upang makapaghatid sa atin sa walang hanggang langit, kundi umasa sa awa ng Diyos. Tingnan niyo po, bakit hindi tayo bakit kailangan natin umasa? Dahil wala tayong kakayanan. Sa Roma chapter 3 verse 23, sabi po, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. Kaya kahit anong ang gawin natin, hindi pa rin nakaabot. Kahit anong gawin nating mabuti, kahit ano ang gagawin nating pagsisimba, hanggang sa ating pagtanda at kamatayan, no, hindi pa rin tayo makaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Hindi tayo nakaabot. Kaya, kung mababakita natin sa Galatia chapter 2 verse 16, inaaring ganap ang mga tao sa pamamagitan ng awa. Sa pamamagitan ng awa. Tingnan natin kung paano nagkasala ang tao sa una. Kung babalikan natin, Roma chapter 5 verse 12. Roma chapter 5 verse 12, sabi po, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa isa lang tao na si Adan ay lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito ay mula sa kanya. Kaya lahat ay nagkasala. Pag nagkasala, ang lahat ay dumating sa kamatayan. Kaya lahat ng tao patay ang espiritu. Kaya nga nung nangaral si Jesucristo sa mundong ito, kinakailangan ma-born again o maipanganak muli ang espiritong patay. Kaya nga, ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan upang makilala ng tao ang kanyang sarili na siya ay isang makasalanan at makilala ang kanyang sitwasyon na walang kakayanan sa pamamagitan ng sariling mga gawa at mabuti ang pagliligtas. Ito ang hindi alam ng karamihan. Maging ako noon ay hindi ko ring alam. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa isa ako sa nakareceive nito at nakilala ko ang aking sarili na sa pamamagitan ng kautusan ako ay isang masirabling makasalanan. Yun ang kautusan ay nagpapakilala sa atin na tayo ay makasalanan. Tingnan din po natin sa Roma chapter 3 verse 12. Roma chapter 3 verse 12. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang taong na itinuturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Noon hindi ko po lubos maintindihan ang Roma chapter 3 verse 20. Pero dahil sa kapaulit-ulit na nabasa, sa ulit-ulit na napakinggan, pagkatapos maunawaan ng kaligtasan, ang perpektong kaligtasan,
ay napakadali na lang ipinaunawa ng Diyos sa akin. No? Maging sa atin lahat, maging sino man, lahat ng mga nakatanggap ng perfect na ebanghelyo, perfect ng kaligtasan, ay pinapaunawa ito ng Diyos sa atin. Ang kautusan daw, sinasabi dito, o yung Biblia, ito ay nagpapakita lang sa atin na tayo ay isang makasalanan at walang kakayanan na makapasok sa kaharian. Kaya, ang pangunahing purpose ni Jesus sa sangkatauhan ay isang espiritual na manggagamot. Dahil tayong lahat na ipinanganak ay mayroong sakit sa espiritu, yung kasalanan, at yun ay makapaghatid sa atin sa impyerno. Kaya tingnan natin sa Lucas chapter 5 verse 31 hanggang 32. Lucas chapter 5 verse 31 to 32, sabi dito, sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kaya, kung tayo ay malulusog, hindi po sa pisikal, kundi sa espiritu, kung tayo ay malulusog, no? Halimbawa, kung ikaw ay malusog, kailangan mo bang magpagamot? Kung ikaw ay malakas, kailangan mo ba ng doktor? Hindi. No? Hindi ka magpapagamot. Kaso, kapag may sakit ka, kinakailangan mong magpagamot, magpa-check up, magpa-ultrasound, lahat. Ganito ngayon ang dahilan kung bakit pumunta si Jesucristo sa sanlibutan, kasi alam niya, wala tayong kakayanang igamutin ang ating mga kasalanan. Kasi espiritual na manggagamot, si Jesucristo. Kaya sabi niya, hindi ako pumarito, no, upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Parang pwede natin sabihin, hindi ako pumarito upang gamutin ko ang mga malulusog, kundi ang mga mahihina, kundi ang mga may sakit. Sino po ang may mga sakit? Mga taong mula sa binhi ni Adan na makasalanan. Kaya nararapat na hatulan tayo, subalit ang kaloob ng Diyos, yung pag-ibig na walang bayad. Tayo dapat ang hatulan, tayo dapat ang paparusahan sa impyerno. Tayo dapat ang ipapako sa cross. Pero, nagsakripisyo ang anak ng Panginoon. Tingnan niyo po, ito dapat ang mangyari sa atin. Kaso, ang problema, tayo ay niligtas sa pag-ibig ng Panginoon. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Itong Roma chapter 6 verse 23, lagi po natin ito napapakinggan. No? May dalawang klaseng uri ng tao dito, makita natin. Ang mga makasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Pero ang mga taong kaloob, pinagkalooban ng buhay ng walang hanggan, mula kay sa Panginoong Jesucristo, ay walang kamatayan. Sila ay papasok sa walang hanggang langit. So malinaw po na nararapat tayo dapat sa kamatayan, subalit dahil sa habag ng Diyos, tayo ay nailigtas. Maging si Apostol Pablo, hindi niya binabaliwala ito. No? Hindi niya ito binabaliwala ang kalagahan na ginawa ng Diyos sa kanya. At hindi niya ikinakahiya, no, ang biyaya ng Diyos. Hindi niya ito kinakahiya ang biyaya ng Diyos, sapagkat ang biyaya ng Diyos, ito ay kapangyarihan sa kanya na makapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa, maging sa ating mga Kristiyano. Galatia chapter 2 verse 21,
Sa Galatia chapter 2 verse 21, hindi ko pinawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Yan ang panindigan ni Apostol Pablo. Hindi ko binabaliwala o binibigyang walang halaga, kundi sinasabi niya, sapagkat kung ang kaligtasan o yung pagpasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng mabuting gawa, mabubuting bagay, o yung utos na sinasabi, kung gayon, hindi na sana namatay si Kristo. Ang kanyang kamatayan ay walang kabuluhan. Kaya, ang kamatayan ni Kristo ay kanya itong binibigyan ng diin, pinahalagahan, at hindi niya ito kinakahiya. Sabi nga, kung kinakahiya natin ang Panginoong Hesus, ang kaligtasan, ay ikakahiya din tayo sa harap ng kanyang Ama at sa mga banal. Tingnan din po natin sa Roma chapter 3 verse 24. Roma chapter 3 verse 24, babasahin ko po. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Hesus. No? Itinuturing, no? Inaring ganap, no? Inaring ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob na pagtubos si Kristo. Kaya masasabi nating perfect, no? Perfect na kaligtasan. Bakit nasabi natin perfect na kaligtasan? Babalikan natin po yung John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na at itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. So, nasasabi nating perfect ang kaligtasan kasi naisulat sa John chapter 19 verse 30. Kung hindi ito naisulat, so mahirap paniniwalaan. At isa pa, dahil naging perfect ito, dahil si Kristo, hinandog niya ang kanyang katawan, hinandog siya na wala siyang kasalanan. Kaya maging si Kristo ay perfect. Kaya dapat siyang matatawag nating perfect ang pagliligtas sa sanlibutan dahil siya mismo ay walang kasalanan. Gaya ng mga panahon nila Moises habang naghahandog sila sa mga hayop sa tabernakulo, so hindi nila pinahintulutan na maghahandog sila ng may mga sakit o may mga problemang hayop sapagkat yun ay hindi tinatanggap ng Diyos dahil makasalanan. Hindi tatanggapin. Pero dito, sa John chapter 3 verse 5, makikita natin dito na si Kristo mismo, pinatotohanan ni John Apostol na si Kristo ay walang kasalanan. Kaya perfect. 1 John chapter 3, unang Juan chapter 3 verse 5. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. So ibig sabihin, wala siyang kasalanan. No? Kung si Kristo nung panahon ng tinukso siya ng diablo sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 4, kung siya ay tinukso ng diablo, maaring hindi perfect ang kaligtasan. Maaring natangay din siya sa kasalanan, so hindi siya pwede magtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya lang, napakaganda ay natagumpayan po niya, kaya siya po ay perfect. Hindi po siya nadaig ng kasalanan. Kaya wala siyang kasalanan, kaya siya lang ang nararapat na makapaghandog sa atin para sa ating mga kasalanan. Yun po yung kaloob ng Diyos, yung kaligtasan. Kaya perfect. Efeso chapter 2 verse 8 at 9. Efeso chapter 8
chapter 2, verse 8 hanggang 9. Chapter 2, Efeso, chapter 2, verse 8 and 9. Sabi po, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, hindi sa atin. Sa verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ibig sabihin, kung sa ating paraan tayo ay naligtas, pwede natin ito maipagyabang. Kung sa pamamagitan ng ating sariling kagustuhan, sariling kalooban, sariling pagsisikap, sariling pagpapagod, sariling tulong, ang paraan ng kaligtasan, so hindi po patas pagdating po sa lahat ng tao kung ganun. No? Kasi ang mga tao, hindi tayo pantay-pantay pagdating sa antas ng kung anong mayroon ka. Hindi pantay-pantay ang ating buhay. Kaya, kung sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sikap, ang kaligtasan, dihado na kaagad ang iyong walang-wala. Dihado na. Pero ang Diyos ay matalino, ginawa niyang perfect ito, ang kaligtasan, sapagkat pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao. Ang tinitingnan dito, yung pananampalataya. Kaya nga, nililigtas ng Diyos yung mga taong tapat sa kanilang pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos. Kaya, ang pagliligtas ng Diyos sa mga kaluluwa ay hindi sa pamamagitan ng ating sakripisyo at pagsisikap ng mga gawa ng mabuti, upang ang sinuman ay hindi magmataas o magmalaki sa harap ng Diyos. Ang ating mga kasalanan at mga kasamaan ay si Jesus ang nagpasan at nagsakripisyo sa cross. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 53 verse 5 hanggang 6. Isaiah chapter 53 verse 5 hanggang 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating mga kapayapaan, at sa pamamagitan ng mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Ipinasaan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Kung makita po natin dito, parang dalawang klase, no? Sabi dito, sino po, sabi daw, para daw tayong mga tupang naliligaw. Totoo naman talaga, kasi buhat nung nagkasala si Adan, nagkasala, ang unang tao, ang lahat ng ipinanganak, naliligaw na sa Panginoon. Naliligaw. Kaya lumihis. Kaya, sino po ang nagpasan dito ng parusa? Si Hesukristo. Sino po ang nagpapasan? Yung Panginoon. Ano po ang pinapasaan ng Panginoon kay Hesukristo? Lahat ng mga kasamaan. Lahat. Lahat. Walang naiwan. Kaya tayong lahat ay katulad ng mga tupang naliligaw buhat nung tayo nagkasala. Subalit, isang pastol na dumating ang tagapag-alaga at siya'y nagpapanumbalik, no? Mula sa mga nililigaw, no? ng mga tupa. Tayo po yun upang mapasailalim ng kanyang pastulan o pangangalaga. Ito ang iglesia ng Diyos nga nanguhulugan na si Jesucristo ang umako ng lahat ng mga kasalanan at kasamaan. Kaya kapag pagkatapos maunawaan ng kaligtasan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at kaligtasan. No? Sa ilalim ng pangangalaga. Kaya perfect. Si Jesucristo ay namatay sa krus na walang kasalanan. No? Na wala siyang kasalanan. Tingnan niyo po natin, ito ay pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa mga taong iniligtas. Pinatunayan po. 1 Timoteo chapter 1 verse 15. Unang Timoteo
chapter 1 verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Jesucristo Jesus. Lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Kaya, kung ating makikita, lahat ng mga tao, hindi pwede tayo magturo pagdating sa kasalanan. Hindi natin pwede ituro kung sino. Dahil sabi dito, ako ang pangunahin sa mga ito. Kundi, ang una sa lahat ay ako. Ako. Lubos. No? Lubos. Kaya, Roma chapter 5, verse 8, Roma chapter 5, verse 8, subalit napatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Noon tayo, itong sulat na ito, yung Roma chapter 5 verse 8, para po ito sa mga taong nakatanggap ng kaligtasang perfect. Kaya sabi niya, subalit napatunayan ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Ibig sabihin, makasalanang pupunta sa impyerno. No? Napatunayan na tayo'y makasalanan na si Kristo ay namatay para sa atin. Para sa atin ngayon, si Kristo ay namatay, wala na tayong kasalanan. Kaya maging sa lumang tipan, upang maligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, ay kinakailangan nilang magpadanak ng dugo ng kanilang handog. Dahil kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Walang kapatawaran ng mga kasalanan. Maging si Jesucristo, kung walang nagdanak, hindi namatay si Jesucristo sa krus, hindi niya sinabi, hindi natupad. Kaso, sa John chapter 19 verse 30, natupad na. Hebreo chapter 9 verse 22. Tingnan din po natin, Hebreo chapter 9 verse 22. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya, gayon din naman, dahil sa pagdanak ng dugo ni Jesucristo, sa krus, mayroon tayong kapatawaran ng mga kasalanan. Inihambing sa lumang tipan ang Hebreo chapter 9 verse 12, no? Kung walang pagdagdanak ng dugo, no? Lahat halos nilinis. Kaso makita natin dito halos. Ibig sabihin, parang hindi pa, halos. Kasi ang panahon noon, ang kanilang ginagamit ng paghahandog sa kanilang kasalanan ay hayop. Kaya parang halos, no? Halos. Pero sa ating panahon ngayon, ang kaligtasan ay nangungulugan na pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa sandaling matanggap ang kaligtasan, ito ay walang hanggang ang kapatawaran ng mga kasalanan. At kumakatawan sa walang hanggang katubusan ng kasalanan. At ang banal na espiritu ay dumating sa puso sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng espiritong patay. Kaya, kung sa Hebreo chapter 9 verse 22, halos lahat nilinis. Pero pagdating dito po sa Hebreo chapter 12, sabi dito, sa Hebreo chapter 12, Hebreo chapter 9 verse 12, pagtubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ito ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Hebreo chapter 9 verse 12, at hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok maminsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Doon sa Hebreo chapter 9 verse 12, halos. Bakit hindi tiyak? Kasi mga hayop pa lang ang kanilang hinahandog. Yun ay anino
anino ng bagong tipan. Anino po yon? Anino ng mga bagay na darating. Sino po yung tunay? Nasa Hebreo chapter 9 verse 12. Kasi noon sabi dito, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, dahil nga sa Hebreo chapter 9 verse 12. Sabi dito, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sino po ang sariling dugo? Ni Jesucristo. Yung kanyang sariling dugo ni Jesucristo. Siya ay pumasok na minsan sa magpakailanman sa dakong banal. Sinabi po dito, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Ito na po yung dakong banal, kabanal-banalan. Ito po yung kumakatawan noon dati, anino, nung most holy place o yung dakong kabanal-banalan doon sa tabernakulo na gawa ng tao. Pero sa dito, sa Hebreo chapter 9 verse 12, ito po ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Ito po yung dakong banal. Ito na po mismo yung tunay na senkwaryo ng Diyos o yung langit ng Diyos. Yung tabernakulo ng Diyos na hindi na po gawa ng tao. Sa gayoy, sabi po, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Hindi na po siya halos. Kaya nga, kung makita po natin dito, inilagay ng Diyos ang kanyang anak upang magmana sa kanyang kaharian. Hebreo chapter 9 verse 12, ito po yung pinaka mahalagang walang hanggang katubusan nga nagpapatunay. Dagdagan pa po natin Colossus chapter 1 verse 13. Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. O, makita niyo po dito. Pagkatapos natin matubos sa ating mga kasalanan, no? Dati sa video dito, sa kanya rin naman nakarinig. Colossus chapter 1 verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin na sa ilalim tayo ng kapangyarihan ni Satanas bago tayo maligtas. Nasa kadiliman tayo. Hindi pa bukas ang ating mata pagdating sa pananampalataya. Hindi pa narinig natin. Bingi tayo sa pagdating sa pananampalataya. Pero ngayon, tayo inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak dahil po sa kamatayan sa cross ni Kristo. Kaya tinitiyak ng Diyos ang kaligtasan at pinatunayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tingnan natin, pinatunayan. Efeso chapter 1 verse 13. Efeso chapter 1 verse 13. Babasahin ko rin po sa inyo, nasa kanya tayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ano daw po? Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo'y sumampalataya sa kanya, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ipinangakong Espiritu Santo. Tatak, selyado. Tatak, selyado sa pamagitan ng Ebanghelyo. Nais ng Diyos na manahin natin ang kanyang walang hanggang kaharian upang maging bahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Bago ang kaligtasan, tayo ay namumuhay para sa ating sarili lamang. Subalit, tinawag tayo ng Diyos upang makibahagi sa mabubuting gawa ng Panginoon. Kaya't binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang malaman at matagumpayan si Satanas. Kaya nga po, ito ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Ito ang pagtunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang kaligtasan ay tanging si Jesus lamang ang daan at wala nang iba paraan.
Malinaw po sa sinasabi sa John chapter 14 verse 6. Malinaw, siya lang ang daan at walang ibang daan kundi siya lang. Kaya nga, ang pagiging born again ay hindi sa kalooban ng tao kundi sa Diyos. Kaya ang verse na ito ay nagtataglay ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa pagkilos ng Diyos at walang hadlang na maaaring matanggap ng espiritual na buhay ng mga bagong Kristiyano. Kung may kasiguraduhan ng tunay na kaligtasan, ito po ay gaano ka dakila. Gaano po ka dakila. Titus chapter 3 verse 4 hanggang 5. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating mga gawa ng katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung si Kristo ay nasa ating, siya ay bagong nilalang. Ang lahat ay naging bago. Kaya nga dapat mayroong pagbabagong buhay sa taong pagkatapos maligtas. Iniwan na ang mga dating pamamaraan ng lumang pamumuhay. Pagbabago, yan ang tinatawag nating Christian life. Christian life. Kaya, ang Diyos ang nag-iingat ng kaligtasan, no? Ng mga mananampalataya, hindi nawawala ang kaligtasan. Makita din po natin sa sa John chapter 10 verse 28 hanggang 29, no? Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat na walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Yan pong sinasabi ng ng John chapter 10 verse 28 to 29 na hindi po nawawala ang kaligtasan. Bagamat nagkakasala tayo, subalit tayo ay nasa langit pa rin. Nasa langit pa rin. Kaya wala na tayong dapat alalahanin. Kasi maraming mga tao nag-aalala pa pagdating sa kanilang Christian life kasi nagkakasala. Bakit? Mayroong pagdududa pagdating sa kaligtasan. Kaya kung bakit napakahina ang kanilang kapit ng kanilang pananampalataya. Kaya kinakailangan maipaliwanag ng detalyado sa kanila na wala na dapat silang alalahanin pagdating po sa kasalanan ng walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Tingnan natin. Hebreo 10 verse 17. Hebreo chapter 10 verse 17, sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. May dapat pa ba tayong alalahanin sa pagdating sa kasalanan? Wala. Tingnan pa po natin. Isaiah chapter 44 verse 22. Isaiah chapter 44 verse 22. Sabi po, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang inyong mga pagsuway mo at ang iyong kasalanan gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Sabi dito, pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. Ang mga kasalanan na gaya ng ambon ay manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Maraming mga tao pumupunta sa simbahan, nag-aalinlangan pagdating sa kaligtasan. Bakit? Akala nila kasi ang pagpupunta ng simbahan ay doon pa lang sila itutubusin. Pag hindi sila pumupunta lagi, sila mapupunta sa impyerno. Pero sabi dito, manumbalik ka sapagkat tinubos ka na. Hindi ka pinupupunta sa simbahan, hindi ka pinapanumbalik ng Diyos na tutubusin pa lang, kundi tinubos na. Ano sabi po dito? Tinubos o tubusin pa lang? Tinubos na. So, ibig sabihin, maraming mga tao na hindi bumabalik sa simbahan kasi inaakala nilang hindi patubos. Kaya,
nag-aalala pa. Nag-aalala pa. Kaya bilang mga tunay na anak ng Diyos, ay makakaranas ng mga disiplina para sa ikakatuwid ng kanyang mga pagmamahal. Nakita niyo po. Kaya maraming mga tao naniwala sa kaligtasan, pero kung nag-aalinlangan po sila, oo, pabago-bago ang isip, minsan nakakaranas po ng mga problema, kaya hindi na nakakabalik. Kaya ito yung mga kinakailangan alamin ng mga taong naligtas pagkatapos po nilang maunawaan ng kaligtasan. Hindi nila nalalaman ang pamumuhay bilang mga Kristiyano kung hindi nila alam ang Christian life. Kaya sabi, walang impyerno sa anak ng Diyos, pero mayroong disiplina. Malinaw po yan sa Hebreo chapter 12 verse 6 hanggang 8. Kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, ay hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kaya bilang mga tunay na anak ng Diyos, makakaranas ng mga disiplina. Para saan? Para ba sa ikakasira? Hindi. Bilang mga magulang, dinidisiplina ang kanilang mga anak. Para saan? Para sa ikakabuti ng bata. Ganon din naman, para maging matuwid ang mga Kristiyano dahil mahal tayo ng Diyos. Kinakaawaan niya ang kanyang mga anak. Ito ay nagpapahayag, no? Nagpapahayag na minsan ay nagkakamali. Dahil sa pagkakamali. Kaya, ano ba yung matinding mga kasalanan na naranasan ng mga anak ng Diyos? Kapag itinanggi mo ang Diyos at iniwan mo ang Diyos bilang mga anak, no? Ang disiplina ng Diyos ay para sa ikakatuwid natin, ikakatuwid ng mga Kristiyano. No? Kapag tayo ay namumuhay ng mga Kristiyano na nakikiapid sa espiritual, hindi sa pisikal, ito ay karumihan sa church. Karumihan sa church. Anong pakikiapid? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ano po yon? Pakikiapid po yan sa Diyos. Ipinagpalit mo yung Diyos. Para mag-asawa, pinagpalit mo ako sa ibang mga mahalagang bagay. Pakikiapid, karumihan sa isang Kristiyano. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 4 hanggang 5. Babasahin ko po sa inyo. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 hanggang 5. Sa katunayan ay nababalitaan na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama at kayo'y ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat ngayong mamuhay upang maalis sa gitna ninyo? Hindi ba dapat, sabi po dito, hindi ba dapat kayong malumbay, no? Upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Verse 3, sapagkat bagamat ako ay wala sa katawan, ako ay nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad ng isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko ang gumagawa ng bagay na ito. Verse 4, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo'y nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibibigay ang kanyang tao sa Satanas sa ikakawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maliligtas sa araw ng Panginoon. Bagamat ang isang tao ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, pero sa bandang huli kapag ito'y mabigat, ay maaring kukunin ng Diyos ang espiritu at mamamatay ang iyong katawan, babalik kay Satanas o yung makalupa. Marami pong mga bagay na nangyari po nito. Tingnan din po natin sa 1 Corinthians chapter 1
1 Corinthians chapter 11 verse 30. Sabi din po dito, bakit po naisulat ito? Maaring nangyari po ito sa mga panahon ng mga taga-Corinthian. Kaya kung bakit ganito pong sinabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at ang mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Bakit? Dahil po sa pakikiapid sa mundong ito, hindi lamang sa pisikal, maging sa spiritual na kasalanan ng pakikiapid. Pagkatapos natin maunawan ng kaligtasan, nasa ilalim po tayo ng pag-iingat ng Diyos kung atin di pong iniingatan ang kanyang salita. 1 Thessalonica chapter 5 verse 5. 1 Thessalonica chapter 5 verse 5. Sapagkat tayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng anak ng kadiliman man. Nakita niyo pong different kung ano tayo noon. Kung dati kung hindi po tayo ligtas, anak tayo ng kadiliman. Hindi tayo anak ng liwanag. Pero kung tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng perfect na ipagkaligtasan ni Jesucristo, tayo po ay anak ng araw, anak ng liwanag. Tingnan din po natin, Roma chapter 6 verse 1 and 2. Roma chapter 6 verse 1 and 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Tama din. Paano nga tayo mabubuhay doon kung namatay na tayo sa pagkakasala? Kung ang luma nating pagkatao ay nawala na, paano ba tayo nabubuhay para roon? Subalit, hindi po perfect ang ating Christian life. Laaring nagkakamali at nagkakasala. Pero alam niyo ba, may sagot po ang Diyos. Kinakailangan natin ito ipahayag at humingi ng tulong sa Diyos na naway ingatan tayo sa paggawa ng pagkakamali. 1 John chapter 1 verse 9. Tingnan din po natin. 1 John, unang Juan chapter 1 verse 9. Babasahin ko po sa inyo. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito po ang problema ng mga Kristiyano kapag sila ay patuloy na nagkakasala, kahit maliit pinapabayaan, hindi nila ito pinapahayag, hindi nila ipinananalangin. Kaya, ano ang nangyari? Ang kasalanan ng maliit ay lumalaki at nanganganak hanggang sa lumalaki. Kaya ano po nangyari sa mga mga Kristiyanong nawawala? Mga naligtas daw sila ay nawala. Dahil hindi sila tapat na ipinahayag ang kanilang kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya paano sila linisin ng Diyos sa kanilang maling pamumuhay? Paano sila linisin sa maling kalikuan ng kanilang pamumuhay? Kaya dapat nating ituon ang ating buhay na makalangit. Hanggang sa uli ng ating buhay na binigyan tayo ng Diyos sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, no, ay napakalapit na. Napakalapit na. Kaya sa huling buhay natin, dapat natin itong bigyan ng tuon, pansin, ang pamumuhay na makalangit. 1 Thessalonica, Colossus chapter 3, verse 1 and 2. Colossus chapter 1, Colossus chapter 3, verse 1 and 2. Babasahin po natin. Ito po yung Christian life na natin kung paano tayo mamuhay ng nararapat sa harap ng Diyos. Kung tayo nga ay na muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo nga nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sino pong sinasabihan po nito? Ito yung mga nakatanggap ng perfect na kaligtasan. Ito yung mga naligtas. Ito yung mga born again. Bakit sinasabihan po nito ni Apostol Pablo mga taga-Colosas? Kasi maaring nakikita ni Apostol Pablo ang kanilang pamumuhay na sila naman ay nakatanggap ng kaligtasan pero hindi nakatuon ang kanilang buhay sa makalangit na bagay. Kundi saan? Sa makalupang bagay.
Ano pong ibig sabihin? Maaring nag-alinlangan o nakabalisahan ang kanilang pamumuhay sa mundong ito, kaya nag-aalala. Nag-aalala. Kaya kung bakit hindi sila nakatuon ang kanilang pamumuhay. Wala pong pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Ang mga Kristiyano kapag nakaranas ng matinding pagsubok, no? Minsan hindi na po nakatuon sa makalangit na bagay, kundi nasa makalupa. Kung talagang itinutuon natin ang ating buhay sa makalangit at hinihiling ang kinakailangan, hindi ba kaya ibigay ng Diyos? Hindi ba niya kaya ibigay? Bibigay niya yon. Kaso problema, nakabinbin, naintala. Dahil nag-aalinganan sa pangako ng Diyos. Nag-aalinlangan. Kung ang Diyos ay nag-aalinlangan sa ating sa ating kaligtasan, ay walang kasiguraduhan, ay wala itong saysay. Pero ang Diyos hindi nag-aalinlangan ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo para sa atin at ikaliligtas ng ating kaluluwa sa walang hanggang impyerno, gaano pa kaya ang maliliit na bagay na ating pangangailangan? May pangako ang Diyos. Bakit naantala ang pangako ng Diyos? Dahil nag-aalinlangan. Perfect din po ang kaligtasan, perfect din po ang pangako niya. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Totoo po yan. Tingnan natin Roma chapter 8 verse 32. Roma chapter 8 verse 32. Tingnan po natin. Roma chapter 8 verse 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Lahat ng bagay. Kung hindi niya ipinagkait si Jesucristo para sa ating kaligtasan, gaano pa kaya ang ibang mga bagay na napakaliit lang ikumpara sa kamatayan ni Kristo? Kaya kung makita natin lahat ng bagay, kasama ba dito ang ating pangangailangan sa araw-araw? Kasama ba dito? Yes, kasama. Hindi niya po ito pinagkakait. Ibinigay niya po ito, ang kanyang pangako, sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, ang kaligtasan, ang perfect na ebanghelyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, pagkatapos noon, maging perfect din dapat ang ating Christian life. Okay, kahit sabihin natin walang perfect na Christian life, pero may perfect sa harap ng Diyos kung lagi natin itong ipinahayag upang linisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Yan ang Christian life. Okay, so, hanggang dito na lang po. So, maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y manalangin. Diyos naming makapangyarihan at mahabagin, siya po nagmahal po sa amin. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa oras niyong ipinagkaloob upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Sa pamagitan po ng pag-aaral nito, nakita po namin kung paano po kahalaga ang perfect na kaligtasan na ipinagkaloob po sa bawat sangkatauhan. Subalit kinakailangan po nila itong malaman ang katotohanan, sapagkat kung walang katotohanan, hindi po sila mapapalaya sa kanilang pamumuhay. Kaya, Panginoon, sa pagkakataong ito, naway tulungan po ninyo na maunawaan ang lahat po ng mga nakikinig upang sila man po ay magkaroon ng matibay na pananampalataya, lalo-lalo na pagdating po sa kaligtasan, sapagkat wala pong kalakasan at katibayan na ang isang tao na upang mamuhay bilang isang Kristiyano kung wala pong sapat na perfect na kaligtasan. Kaya napakalaga pong malaman muna una sa lahat ang kaligtasan na iyong pinagkaloob sa bawat tao, dahil mahirap pong mamuhay kung hindi po nila alam ito. Maraming salamat po sa pagkakataong nito. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak, si Jesucristo, na matay sa krus dahil sa aming kasalanan. Amen. Salamat po sa pakikinig.